po si Sister Lynn na ipagpapatuloy po niya yung ating topic. Ano po? Great reward. Great reward. Amen. Glory to God. Praise God. Thank you po, Pastor. Isa nga pong the best sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen! Diyos na dakila, Diyos na tapat sa ating buhay magpakailanman. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Amen! Hallelujah! Sige po, napakabuti po ng ating Diyos dahil sa kabila po ng ating nararanasan, ilang araw pong nag-uulan, tayo po ay muling naririto. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Okay. Binagyuman tayo, nandito pa rin tayo. Amen? At pinili pa rin po natin na makasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Because the presence of the Lord is in our midst right now. Naniniwala mo ba tayo doon? Amen? Sa praise and worship pa lang po, talaga naman nararanasan na natin ang presensya ng ating Panginoon. Talaga naman pinuno na tayo. Amen po ba? Pwede na nga po tayong umuwi. Joke lang po. Amen. Hallelujah. Wag naman daw po. Sige po. Tayo po, una po sa lahat, ako pinagpapasalamat po sa Panginoon. For the second time po na ako ibinigyan po muli ng Panginoon ng pagkakataon na magsalita po, mag-speak po sa inyong harapan. Tunay nga na biyaya lamang po at habag lamang ng Panginoon na ako po'y nakakatayo po sa inyong harapan. Kaya sa Diyos po ang papuri. Amen po. At sa ating pong minamahal na pastor, salamat po Pastor Andy Santiago sa muli po ninyong pagtitiwala. Glory to God po. Hallelujah. Sige po, introduction lamang po. Amen. Glory to God. Tayo po ay nasa tema po ng Great Reward sa ating pong series. No? Nakatatlong linggo na po tayo. Glory to God. July na po. Parang kailan lamang po ay January po. Amen. Sino pong natutuwa dito? Tayo po ay nasa ikapitong buwan na po. Still God is faithful. Amen. Still God is good in our life. Amen. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hindi siya nagbabago. Ako po, nagagalak po talaga ako sa buhay ng bawat isa, sa buhay po natin na talaga naman ang Diyos ay napakabuti, sobrang napakabuti po sa ating buhay. Amen po. Hallelujah, dahil meron pa tayong pagkakataon na purihin at sambahin siya. Amen. Na maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan po natin mga buhay. Kaya isa pong pribileyo po muli na ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Sige po, pwede na po tayo magpatuloy. Great reward. Sabi, nung first week po, tinalakay po na ating pastor yung topic po niya na pursuing spiritual growth as the price of Christian living. Amen po. Marami po bang na-bless po doon? Amen. Baka nag-email lang po kayo, pero wala naman po. Joke lang po. Noong ikalawang linggo po, last week po, pinag-aralan po natin ang buhay po ni Abraham. Amen po ba? According po sa Genesis 12 and Genesis 15. Amen. Tinuro din po ng ating pastor na ayaw ni Satanas na malaman po natin ang ating ginagawa sa Panginoon, ang lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon ay meron pong kalakip yun na dakilang gantimpala. Which is not true. Amen po ba? Ang lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, ang lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon, ang lahat po ng sakripisyo natin sa Panginoon, may kalakip po itong dakilang gantimpala. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos kapag nagbigay, hindi mo matatalo yan. Amen po ba? Higit sa ginawa mo ang kaya niyang ibigay sa iyo, ibibigay niya sa iyo ang pinaka-the best. Ibinigay nga niya ang kanyang anak na si Jesus. Ano pa ba naman na hindi niya kayang ibigay sa atin? Sa anuman pong problema ang kinakaharap po natin. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat ng ating ginagawa sa Diyos at paglilingkod, merong kalakip na gantimpala. Not just a material blessing, but also a spiritual blessing. Amen po? Kaya ang ating pong topic sa umagang ito, ang tunay na kayamanan, mga pagpapalang spiritual. Amen. Hallelujah. Sige po, bago po ako magsimula, kanina pa po ako nagsisimula. Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos sa dakila. Yes, Lord, Heavenly Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. We thank you once again, Lord God, for this great opportunity, Panginoon.
na iyo pong ipinagkaloob po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa, O Diyos, inalaw mo, Panginoon, na ako'y makatayo sa harapang ito, Panginoon, upang magbahagi, Lord God, ng pinakamaganda, your wonderful message, O Lord God. Holy Spirit, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Nang patuloy na ikaw lamang po ang siyang makita, O Diyos. Lord, ilagay mo lamang po ako sa pinakamababang kalagayan, Panginoon, na sa buhay ko, O Diyos, ay ikaw lamang ang maparangalan. Salamat po, Panginoon, as we hear your word, Lord God, as we study your word, Lord Jesus. Let faith arise. Lord, maranasan ka ng bawat isa. Ang kanilang mga puso, Panginoon, ay ikaw ang siyang humipo, O Diyos. Hallelujah, lagyan mo ng kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi kami lalabas, O Diyos, sa iglesyang ito na hindi kami mapupuno. Na hindi matutugunan, naman suliranin, anumang Panginoon ang kabigatan sa aming puso ay hindi matatanggal, Panginoon. Lord, sa pangalan mo, Panginoon, mapupuno kami, Lord God. We allow the presence of the Holy Spirit in our midst, Lord God. We depend only on the power of the Holy Spirit, not on my might, not on my strength, Lord God, kundi sa iyo lamang po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So, bago po tayo mag-proceed, kanina pa po ako nagpo-proceed. Atin po tingnan po sa Genesis 15 verse 1 upang maunawaan po natin sino po ba ang ating dakilang gantimpala o great reward. Kasi po, pag sinabi po kasi, actually ako rin po, pag sinabi pong great reward, ang ina-expect ko po talaga dito ay may pagpapala po. Amen? Pagpapala po dito sa ating mundo na ginagalawan. Amen? Mga material na pagpapala. Which is meron naman po talaga. Na kung tayo nagtatrabaho, meron po talagang may wages tayo na tinatanggap. Amen po ba? Kumbaga, may kaakibat talaga yon na pagpapala sa lahat po ng ating mga ginagawa. So, tingnan po natin yung Genesis chapter 15 verse 1. Sabi po dito, after this thing, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. Actually po, 10 years ko pong hinanap yan na makita natin that our God is our great reward. Amen. Kasi sa iba pong translation po, sa mga ibang salin, kahit po sa Tagalog po ay wala po, ang sinasabi po doon I am your, sabi po doon, Fear not, Abraham, I am your shield and I am your exceeding great reward. Amen. Sa Tagalog po noon, ako ang iyong gantimpala, matinding gantimpala. Pero diyan po sa King James Version, malinaw po sinasabi diyan, Fear not, Abraham, I am thy shield. Ako ang iyong kalasag. Tama po ba? And thy exceeding great reward, ang iyong dakilang gantimpala. Amen. Ang Diyos po natin, ang ating dakilang gantimpala. Amen po ba? So, tignan po natin yan. Tignan po natin kung bakit ba nagkaroon si Abraham na isang pangitan. Sinabi sa kanya ni Abraham, 10 years ko rin po itong inaral. Sabi po dito sa, meron po, natalakay na po ito ni Pastor, yung paglalaban po ng 5 hari at 4 na hari. So natalo po yung mga 5 hari po, natalo nung 4 na hari, at si Lot po, na pamangkin po ni Abraham, nandoon po nakatira po sa Sodom at Gomorrah, na kung saan yung mga 5 hari po ay natalo po sila. So ngayon po, ito naman po sa Abraham, sinagip po. Kasi nandoon po yung kanya pong pamangkin. So, sa madaling natalo rin po yung 5 hari na nagwagi laban doon sa 4 na hari. Pagpasensyahan nyo na po kung parang hindi po ako marunong magkwento. Kaya sabi po dito sa verse 16, kung titignan po natin yung chapter 14, verse 16, tayo po ay may magbabakrid. Sabi po dito, nabawi nila lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Amen. So, ibig sabihin po, nabawi po ni Abraham ang lahat ng ari-arian na nakuha ng 4 na hari doon sa mga 5 hari na natalo. At maging si Lot daw po ay nakaligtas. And then, magja-jump po tayo doon sa verse 21.
Meron po pala akong ano. Sabi po dito, verse 21, sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. So, ibig sabihin, ino-offer po ng hari yung mga ari-arian na nakuha niya kay Abraham. Tama po ba? Yung nakuha po ni Abraham na mga ari-arian dun sa mga limang hari po. Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasan Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. Kaya kung titignan po natin yung chapter 15 verse 1, ang sabi ng Panginoon sa kanyang pangitain, Abraham, huwag kang matakot. Di po ba? Hindi niya kinuha yung mga ari-arian. Kasi sabi ng Panginoon, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Amen po ba? Ang ating pong Diyos, ang ating dakilang gantimpala. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya naman po, ano po ba dapat natin ikatakot? Amen? Kung ating Diyos po ang ating dakilang gantimpala. Ano man ang paghihirap natin sa paglilingkod, amen? Isipin po natin na ating Diyos ang ating dakilang gantimpala. Amen po? Hallelujah. Siguro pag naisip po natin to kahit sa totoo lang po, madali po bang maglingkod sa Diyos? Tanong ko lang po. Tanong ko lang po, madali po bang maglingkod sa ating Panginoon? Amen. May sakripisyo po. Amen. Hallelujah. Meron po talaga tayong nararanasan na sakripisyo. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen. I am your great reward. Ganito yung parang sinasabi ng Diyos kay Abraham, I am your exceeding great reward. Parang sinasabi ng Diyos, I, the Lord, your greatest benefit, your ultimate blessing, your eternal compensation. Pag sinabi po natin eternal compensation, ito po ay yung walang hanggang gantimpala. Amen? Ang ating pong Diyos, ang ating dakila at walang hanggan gantimpala. Amen po ba? At tingnan po natin yung ayan po, yung Mateo chapter 5 verse 12. Sabi po dito, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen? Sabi ng Diyos, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen? Sa kabila ng kanilang nararanasan, ito pong Matthew 5:12, bahagi po ito ng Sermon of the Mount po ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga tinuturuan that time, magsaya kayo at magalak sapagkat dakila, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen? Hallelujah! Meron tayong malaking gantimpala nag-aantay sa kaharian ng Diyos. Kaya meaning po ng great reward is an abundant or exceedingly large compensation or benefit, which is God Himself, not just material blessing. Amen? Ang Diyos mismo ang ating pinakadakilang gantimpala o benepisyo higit sa anumang mga material na bagay. Amen po ba? Kaya ang Diyos po, hindi lamang po pagpapalang material ang pinagkaloob niya sa atin, maging mga spiritual na pagpapala ay ibinigay niya po sa atin. Amen po ba? Sabi po dito, at maging ang lahat ng bagay, naniniwala po ba tayo lahat ng bagay, ano man ang pagmamayari natin? Hindi natin pagmamayari. Ano man ang meron tayo ngayon, ano man po ang tinatamas ang buhay natin ngayon, ay ayan po ay galing po sa ating Panginoon. Amen. So, hindi po masama, no, hindi po masama ang mga material na pagpapala dahil ayan po ay galing din po sa Panginoon. At ito din po ay disenyo ng Diyos sa
tayo ng mga material na pagpapala. In fact po, ang mga nilikha ng Panginoon, ang kanyang creation, ay nais po ng Diyos na makita ng kanyang mga anak. Nais po ng Diyos na maranasan ng kanyang mga anak. Amen po ba? Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sabi po dito, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng inyong kakayanan maging mayaman. Amen? Hallelujah. Namatay po. Ayan na po. Ayan. Sabi niya, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon ng inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng atin, ano man ang meron tayo ngayon. Amen po ba? Siya ang pinagmumulan ng lahat ng yaman na meron po tayo. Sabi dito, at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduang ipinangako niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Amen? So, hindi masama ang mga pagpapalang material. Amen po ba? Lahat po yan ay kaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Alalahanin natin basta sa ating mga paggamit ng mga resources na pinagkatiwala sa ating ng Panginoon, ay gamitin po natin para po sa kapurihan niya. Gamitin po natin para sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. So diyan makikita po natin diyan no ang mga Israelite po ay naglakbay po sa wilderness. Pinabayaan po ba sila ng Panginoon? Amen. Hallelujah. 40 years po sila naglakbay sa wilderness, maging ang kanilang sandalya sa hindi na lupa. Amen po ba? Maging ang kanilang kinakain po. Amen. Ay provide po ng ating Panginoon. Sa ganon din po ang Panginoon sa ating pong mga buhay ngayon. Amen. Ano man ang ating mga pangangailangan, ang Diyos po ay handang mag-provide nito sa atin. Amen. Nais ng Diyos na buhusan tayo ng mga pagpapala. Hindi lang po spiritual, maging sa mga material po na bagay. Ano man ang pangangailangan po natin, nais ng Diyos po na ibigay po iyon sa atin. Amen? Amen. So next po, tingnan po natin yung Mateo chapter 6. So alam niyo na po itong verse na to. Diba? Sabi po dito sa 33, basahin ko lang po muna yung 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Ang Mateo 6:33 po ay bahagi pa rin po ng Sermon of the Mount. Amen? Na kung saan po ay dito po ay tinuturo ng ating Panginoon ang tamang pananaw pagdating po sa pag-handle po ng kayamanan. Tinuruan po sila dito ng Panginoon. Tinuruan po sila dito ng Panginoon na mag-impok ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa. Amen po. Bakit po? Kasi dito po may magnanakaw. Kasi dito po temporary lang po ang ating mga tinatamasa ngayon. Amen. Saglit lang po ito. Magbibigay sa atin ng panandaliang kasiyahan. Yes po, opo. Totoo po, magbibigay sa atin ng panandalian. Ngunit panandalian lamang po iyon. Temporary lamang po iyan. Amen po. Hallelujah. Kaya naman, tignan po natin yung verse 31. Sabi kasi ng Diyos dito sa verse 33, and all these things will be provided to you. Sabi po dito, ano po yung all these things na sinasabi po dito? Ang lahat ba ng gusto po natin? Ang lahat ba ng gusto natin makamit? Tignan po natin ang konteksto dito po sa verse 31. Ang all these things po na sinasabi po dito, sabi dito, do not worry then saying, what are we to eat? What are we to drink? Or what are we to wear for clothing? Amen? Ayan po yung sinasabi that all these things will be provided to you. Ang iyong kakainin, ang iyong iinumin, at ang iyong susuotin, the Lord will going to provide. Ipoprovide po iyan ng Panginoon. Pero, may pero po seek first His kingdom. Amen po ba? Hanapin daw po muna natin ang kaharian ng Diyos.
Amen. And all this, and His righteousness. Amen po ba? Kaya wala pong masama sa mga material na pagpapala. Amen po. Ang lahat po yan ay mga kaloob ng ating Panginoon. Kasi minsan po, pero ang gusto ko lang pong ipunto dito, meron na mas higit na pagpapalang inilaan sa atin ng Panginoon. Amen? Na kung saan hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi nawawala. At ito yung pangwalang hanggan, walang katapusan. Amen? So tignan po natin ang Pilipos chapter 4 verse 19. At dahil kayo ay na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Amen? Hallelujah. Siguro malamang dito, ito pang verse ito, memory verse po natin. Amen po? Yes, amen. Memory verse po ni Ma'am. So, nung sinulat po ni Pablo ito, siya po ay kasalukuyan pong nasa bilangguan. Ang Pilipos po is one of the prison epistle. At siya po ay, tignan po natin ang konteksto. At siya po ay nagpapasalamat sa mga taga-Pilipos. Kasi po, alam niyo po, ang mga Pilipos ay giver po sila. Sila po ay talagang matulungin ang kanilang church. Amen? Kaya naman dito si Pablo nagpapasalamat sa mga taga-Pilipos para sa kanilang mga pinansyal na tulong sa panahon ng kanyang pangangailangan. Amen? Kaya napakabuti po ng puso ng Church ng Pilipos Talagang napakasobrang mapagbigay po nila. Sila po ay kilala sa pagiging tapat. Amen? At mapagbigay na simbahan. Kaya ito po yung tugon. Ito po yung tugon ni Apostol Pablo. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo with faith, sabi ni Pablo. Amen. Claim it with faith. Ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Ibibigay ng Diyos. Amen. Diyos sa dakila ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Amen. Hallelujah. Pero maging katulad din po tayo ng Church ng Pilipos. Mapagbigay. Tapat. Amen. Hallelujah. Yes po. Glory to God po. Ngunit hindi nga lamang po ito ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Hindi lamang po ang mga material na pagpapala. Hindi lamang po ang mga material na pagpapala. Dahil ang mga ito po ay mga pansamantala lamang. Meron pong inihanda ang Diyos sa dakilang gantimpala. Isang gantimpalang hindi masisira, hindi mananakaw at hindi mawawala. At ito po yung mga spiritual na pagpapala. Ready na po ba tayo? Ready na po ba tayo sa mga spiritual na pagpapala? Pero meron po ditong parang ano ba yun? May pero po dito. Pero dapat, kung gusto niyo pong maranasan ng spiritual na pagpapala, dapat si Kristo nasa ating puso. Amen po. Lahat naman po tayo dito, si Kristo ay nasa ating puso. Amen po. Amen. Ang ating pong topic, ang tunay na gantimpala, mga spiritual na pagpapala. Ang ating pong teksto po ay matatagpuan po sa Efeso. Ayan po. Efeso, chapter 1, verse 3. Sige po, basahin ko po. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mayroong kang pagpapalang espiritual dahil nasa iyo si Kristo. Amen. Hallelujah. Hindi po ba tayo natutuwa doon na hindi lamang ang mga material na to dito sa mundong ito ang ating mga tinatamasa, kundi meron pa rin po palang nag-aantay sa atin na mga pagpapalang espiritual na nagmula sa langit. Amen po. Sige po, tayo magsisimula na. Amen. Hallelujah. Magsalita.
Sige po. At magsisimula na po tayo sa ating puntos. Ito po talaga ang ating pong topic sa umagang pong ito. Sabi po dito, spiritual blessing. Tingnan po natin. Ano po ba ang kahulugan ng spiritual blessing? Ayon po sa ating pong binasa sa Efeso chapter 1, verse 3. Sabi po dito, spiritual blessing, ito po ang mga biyayang spiritual, hindi material, na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu nakalaan para sa kanyang mga anak na nananampalataya kay Kristo mula sa kalangitan. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga po na ating Panginoong Heso Kristo, habang naririnig mo pa ang salita niya, habang may pagkakataon pa, habang humihinga ka pa, tanggapin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat habang naririnig mo pa siya, ito yung panahon na binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Diyos. Sa Biblia po, may dalawang sinasabi po nilang oras. Ako hindi po ako nagkamali. Wala po ito sa aking Chronos and Kairos time. Amen. Meron po doon ang oras ng Diyos at oras ng tao. Amen. Ngayon, naririnig mo ang salita ng Diyos, oras siya ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon magsisi. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na tanggapin siya. Amen. Hallelujah. Kaya pag narinig mo, sabi sa salita ng Panginoon, narinig mo ang salita ng Diyos. Amen. Urgent yon. Tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Amen. Upang ang mga spiritual na pagpapalang yan ay patuloy na maranasan natin, maging mapa sa iyo, maging mapa sa atin. Amen. Kasi kung wala si Kristo, wala po tayong pagpapalang spiritual. Ang pagpapala mo dito lang sa mundo, nasisira, nabubulok, nawawala. Gusto niyo po ba yon? Dito ka lang magtatamasa ng mga pagpapala. May inihandaan Diyos sa kalangitan na walang hanggang pagpapala. Amen po. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ako po talaga yung nabe-bless kasi talaga ang akala ko, a great reward is only here on earth. Amen. Although may eternal po tayo, buhay na walang hanggang, pero higit pa pala yun doon, meron po tayong mga spiritual na pagpapala sa ating Panginoon. Amen. Na inihanda niya sa atin. Hallelujah. Amen. Kaya sabi po dito, hindi lahat ay meron spiritual blessing. Amen po. Hindi mararanasan ang spiritual na pagpapala. Dahil ang spiritual na pagpapala ay nakalaan lamang po sa kay Kristo. Yung may tunay na relasyon sa Kanya. Amen. Walang tunay na spiritual blessing ang taong wala kay Kristo. Amen. Hallelujah. At ako po'y naniniwala na lahat po tayo. Amen. Gusto po natin ito. Amen. Hallelujah. So, ano po ang dapat natin gawin kung wala pong ating Panginoon Jesucristo sa ating puso? This is the time na tayo magsisi, sumampalataya. Amen? Sumampalataya kay Kristo, tanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Mahirap pong mabuhay nang wala ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Pag sinabi po natin magsisi, meron po yan change of mind. Kailangan po meron kang change of mind. Magbabago ang iyong kaisipan. Amen. Magbabago ang iyong kaisipan. Lalakad ka na, tatalikuran mo na yung kasalanan mo, lalakad ka na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Pag sinabi po natin magsisi, repentance. So sige po, tayo magsisimula na. Number 1, spiritual blessing. Sabi po diyan, chosen by God. Pinili ng Diyos. He chose us in Him before the foundation of the world. Amen po? Sorry po, wala po sa PowerPoint ko po yung... Ayan po ay matatagpuan po natin sa verse 4 po, na Efeso chapter 1.
Basahin ko lamang po, sabi po dito, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo. Hallelujah. Upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Ano pong ipinapakita dito? Ipinapakita po dito yung sovereign will ng Diyos na hindi tayo pinili batay sa gawa, kundi ayon sa Kanyang dakilang plano. Amen po ba? Could you imagine na wala pa ang sanlibutan, wala pa ang langit at ng lupa, at wala pang laman ng mundo? Pinili ka na ng Diyos. Nasa isip ka na niya. Ang pangalan mo nasa isipan na niya. Ang larawan mo nasa isipan na niya. Pinili ka na niya, kapatid. Di po ba? Wala pang kasalanan. Di po ba? Pero nandoon na. Nandoon na yung talagang ginawa na niya ng paraan ng kaligtasan mo. Di po ba? Kaya nakaka-bless po. Pinili tayo. Pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Ayun. Huwag mong sayangin ang pagkapili sa inang Panginoon. Biruin mo, wala pa ang lahat, wala pa ang langit at lupa, nasa isipan ka na ng Panginoon. Yung pangalan ni Jassy, nasa isip na ng Panginoon. Amen? Yung pangalan ni Abisha, nasa isip na ng Panginoon. Yung mukha natin, nasa isip, nasa puso na ng Panginoon. Kasi sabi dito, even before the foundation of the world. Amen? Wala pa ang lahat ng bagay, pinili na tayo ng Panginoon. Amen po ba? O hindi pa pumasok ang kasalanan niligtas niya na tayo. Di po ba? Nasa isipan na niya ang ating kaligtasan. Amen? Kasi God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya ano man ang sitwasyon mo sa mga oras na ito, ano man ang kalagayan mo sa mga oras na ito, natanaw na at nakita ng Diyos iyan. Amen? Dahil natanaw na niya at nakita niya, may solusyon na dyan ng Diyos. Amen? Kaya wala na po tayong dapat pang ipangamba. Amen po ba? We are victorious. Amen. Bakit po tayo pinili ng Diyos? Sabi po dito, tayo'y pinili niya upang tayo'y mamuhay sa kabanalan at hindi na sa kasalanan. Amen? Pakitanong nga yung katabi niyo po, namumuhay ka ba sa kabanalan o namumuhay ka sa kasalanan? O namumuhay na po sa kabanalan. Amen. Hallelujah. So yun daw po pala, no? Yun daw po pala yung pagkapili sa ating Panginoon ng rason ay para tayo po ay mabuhay sa kabanalan. Kaya sabihin po sa katabi mo, pinaging banal ka na ng Diyos. Huwag ka nang magkasala. Huwag ka nang mamuhay sa kasalanan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya i-declare nga po natin sa ating sarili to. Pinaging banal na ako ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, ayan po. Sige po, ang pangalawa po. May naunawa po ba? Sabihin na po kung nababalik po tayo sa una. Joke lang po. Pangalawa po, sabi dito, predestined for adoption. Ginawang anak tayo ng Diyos. Predestined to decide beforehand, to determine in advance. Amen po. Ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabi po nating predestined, decide beforehand, sabi po dito, bago man maganap ang lahat, nagpasya na ang Diyos sa kanyang layunin para sa atin. Amen? Itinalaga na tayo ng Diyos mula pa noon na maging kanyang anak. At si Jesucristo ang daan upang mangyari ang pag-aampon na to. At tayo po ay naging anak through adoption po. Amen po ba? Sapagkat nag-iisa lamang po ang anak po ng ating Panginoon Diyos. Wala pong iba ang kanya nag-iisang buktong na anak na ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo naging anak po through adoption. Kaya sabi po diyan, ginawang anak tayo ng Diyos. Amen? Hindi ka lang pinili ng Panginoon.
Amen? Pakisabi nga po sa iyong katabi, hindi ka lang pinili ng Panginoon. Ginawa ka pa niyang anak. Amen? Hallelujah. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ginawa tayong anak, hindi man tayo karapat-dapat. Amen? Hallelujah. Pero napakasagana ng kanyang biyaya. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y talagang nabibless. Amen po. Kaya, we are adopted into God's family. Amen. Hindi lang tayo niligtas, ginawa pa tayong kanyang mga anak. Alam niyo po ba na ikinalulugod ng Diyos na tayo ay maging kanyang mga anak? Amen. Ginawa niya ito ng may kagalakan at pagmamahal. Ganun na lamang ang pag-ibig po sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya alam niyo po, wala pa ang kasalanan, talagang plinano na ng Panginoon ang ating kaligtasan. Wala pa ang kasalanan, plinano na ng Panginoon na alisin ka sa kapahamakan. Amen. Kaya sana naman, no, wag po natin sayangin ang pagpili sa atin ng Panginoon. Sana naman po, no, yung ninais niya na tayo yung maging kanyang anak ay manatili po tayo hanggang wakas. Amen. Sa anuman ating mga nararanasan, temporary lamang po iyan. Wag po natin ipagpalit yan sa mga eternal na pagpapala na ang nag-aantay po sa atin sa kaharian ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, temporary lang yan. Amen. Kayang-kaya ng Diyos yan. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat po, pinuprovide ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa financial, ano man po, emotionally. Amen. Maging ang ating mga physical po, ano man ang ating nararamdaman. Amen. Our God is faithful. Amen. Hallelujah. Sometimes nga lang po, may mga pagkakataon pong inaalaw po talaga sa atin ng Panginoon na mangyari yon. Hindi man po natin kagustuhan. Pero lagi po natin iisipin na ating Diyos po ay laging tapat. Amen. At dakila pa rin po ang kanyang plano sa ating buhay. Amen po. So number 3 po, sabi po dito, redemption through His blood. Amen. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Naniniwala po ba tayo dito? Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. In Him we have redemption through His blood. Tinubos tayo mula sa kasalanan kaya hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen. Hallelujah! Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Imagine niyo po kung di po namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo tinubos sa ating mga kasalanan kahit mabuhay ka pa dito ng 1,000 years. Amen. Kung ang patutunguhan mo naman after 1,000 years ay kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Di po ba? Hindi po natin maikukumpara, hindi po natin ipagpapalit yan. Amen. Kaya dakila po ang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Dito pa lang po, panalo na tayo eh. Amen po ba? Tinubos ang kasalanan mo, panalo-panalo ka na. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Tinubos tayo upang ipakita ang kayamanan ng kanyang biyaya at kapangyarihan ng dugo ng Kristo. Napakayaman po ng biyaya ng ating Panginoon. Sa kabila po ng tayo po paulit-ulit pa rin pong nagkakamali. Tayo rin po ay nadarapa pa rin. Pero napakayaman po ng biyaya ng ating Panginoon that when we confess our sin, He is just and faithful to forgive us. Amen. Kaya kapatid, nagkakamali ka man, normal po, kasi we're still in the flesh. Wag na po yung paulit-ulit po tayong nagkakamali na sinasadyaan na po natin. No? Lagi po natin iisipin, our God is faithful. Amen? He is faithful to forgive us. Amen? Sige po, number 4 po. Sabi dito, spiritual blessing, knowledge of the mystery of His will. Basahin ko lamang po. Basahin ang verse. Sabi po dito, basahin po natin, kung meron po kayong hawak na Biblia, sabi dito, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban
ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Hindi lang tayo pinili, hindi lang tayo ginawa niyang maging anak. Ngunit ang sabi po dito, binigyan tayo ng karunungan at kaalaman patungkol po sa kanyang plano. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Binigyan tayo ng kaalaman at karunungan patungkol po sa plano ng Lord. Hindi niya po ito inilihim sa atin. Tignan po natin yung verse 10. Basahin ko lamang po yung verse 10. Ano po ito? Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Amen po? Hindi po inilihim ng Panginoon ang kanyang dakilang plano po sa bawat isang katauhan. Inihayag po ito ng Panginoon sa atin po. Amen? Hallelujah. Next po. Spiritual blessing. Inheritance in Christ. Inheritance in Christ. Tayo ay mga tagapagmana ni Kristo. Amen. Glory to God. Naniniwala po ba tayo ay tagapagmana ni Kristo? Na kung ano man ang pagmamayari ng ating Panginoon, tagapagmana niya po tayo. Amen. May ikukumpara po ba yan sa pamana ng ating mga magulang? Dito sa lupa. Hindi po. Amen. So, grabe ang Panginoon. Amen. Ginawa niya tayong tagapagmana. Basahin ko lamang po sa verse 11 po, kung meron po kayong Bible, sabi po dito, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Sa Tagalog parang sa English po, basahin ko po sa NASB translation. NASB translation po, King James Version. Isa po ito sa mga malalapit sa mga original translation po. Kaya po sa mga nag-aaral po, kung gusto niyo pong maunawa ng malapit na translation po sa original po na translation ng Bible, gamit po tayo ng King James and NASB. Sabi po dito, also we have obtained an inheritance. Amen. Also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Amen? Ang mga mananampalataya po ay may mana mula sa Diyos. Amen? But take note, ang mga mananampalataya lamang po. Pero lahat naman po tayo dito, amen, ay mga believers of Jesus Christ. Amen? Lahat po ba? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tagapagmana ka ni Kristo. Amen. Bahagi po ito ng plano ng Diyos. Bago pa tayo isinilang, ginawa na niya tayong tagapagmana. Amen po? Bago pa tayo isinilang, ang plano na po ng Panginoon ay gawin po niya tayong tagapagmana. Amen. Hallelujah. Kaya napakadakila po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo, ating Panginoon Diyos sa atin. Then, next po, sabi dito, sealed with the Holy Spirit. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Basahin ko lamang po sa verse 13, sabi po dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng ipinangakong Espiritu Santo. Amen? Ang bawat sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, pinapasok si Jesus sa kanyang puso, namuhay ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay may tatak ng banal na Espiritu. Amen. Hindi lang po tayo basta tinatakan ng kung anong tatak. Ang banal na Espiritu po ang siyang ating tatak. Amen. Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. At ikaw ay pag-aari ng Diyos. Yan po yung mga tatak natin eh. Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ay may tatakan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya hindi na po mawawala yan. Amen? Kaya manatili po tayo hanggang wakas. I-declare po natin to palagi. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen?
Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ako ay pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya kung meron man tayong mga kinakaharap sa buhay, may persecution man, may mga problema man, may mga pagsubok man. Amen? Hallelujah. Sabihin po natin, ako ay pagmamayari ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, no one will snatch you from the hands of God. Amen po ba? Tayo ay pagmamayari ng Diyos, walang sino man na makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Kaya tiyak ang kaligtasan mo at tiyak din ang buhay mo na walang hanggan. Amen? Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu, tanda iyan na meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. And then, last po, the Holy Spirit as a guarantee. Amen po. Ang Holy Spirit po ang siyang garantiya sa ating pong inheritance. Amen. Ang Espiritu Santo ay binigay sa atin bilang garantiya na makakamit natin. Amen. Ang lahat ng pangako at pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Parang siya po yung deposito o paunang bayad para sa lahat ng pangako at pagpapala po ng Diyos. Amen. Kaya alam niyo po, ang mga pagpapala at pangako ng Diyos ay lagi po natin panghawakan. Kasi tayo po ay tinatakan ng banal na Espiritu. Ayan po yung garantiya na isang araw, after po ng buhay natin dito sa mundong ito, meron pong pangako ang Diyos na tataglayin po natin. Amen po ba? Pangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lamang po, ang lahat po ng mga sakripisyo natin ginagawa dito po, no? Ang lahat ng ating mga pinagdadaanan po, isang araw po, pararangalan po yan sa taas. Meron pong awarding, meron pagbibigay ng mga crown, meron pagbibigay ng mga gantimpala po sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, Verse 10, sabi po dito, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tumanggap at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga ginawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig. Amen. Lahat po tayo haharap sa hukuman po ng ating Panginoong Hesus at tatanggap ng nararapat. Amen. Ayon sa ating mga gawang mabuti. Amen. Maglilingkod na lang din po tayo sa Panginoon. Bakit hindi pa natin ibigay ang pinaka-the best natin na paglilingkod sa Diyos? Ibibigay na lang din naman natin ang ating buhay sa Panginoon. Bakit hindi pa natin isuko? Amen. Buong puso, isuko natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti sa ating buhay. Pagdating ng araw, may crown tayo sa kalangitan. Pagdating ng araw, meron pong gantimpala nag-iintay sa atin doon. Amen. Ayun po yung sinasabi ng the judgment seat of Christ o yung bima seat judgment po. Amen. Kailan po yung magaganap? After the rapture po. During the great tribulation here on earth, sa kaharian po ng Diyos, meron pong awarding. Amen. May pagbibigay po ng corona. May pagbibigay po ng reward ayon po sa ating mga mabubuting ginagawa. Kaya sabi po dito, spiritual blessing are only received by those who are born again. Kaya kapatid, tiyakin mo sa araw na ito, kung si Kristo wala pa sa iyong puso, this is the time na kailangan tanggapin mo siya sa buhay mo. Dahil wala kang spiritual na pagpapala, hindi mo mararanasan ang pangako ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang pagpapalang walang hanggan ng Diyos. If Christ is not in your heart. Amen? Sabi dito, only received by those who are born again, who believe in Christ Jesus, and who are united with Him through the Holy Spirit. Kung wala po tayong pakikiisa sa ating Panginoon Jesucristo, kapatid, I tell you, hindi po natin mararanasan ang mga spiritual na pagpapala. And people who are not in Christ, those who are still living in the flesh or without the Spirit, cannot receive spiritual blessing. Amen. Bago palikhain ang mundo, wala pang langit at ng lupa, pinili ka na ng Diyos. Inihanda niya na lahat ng mga bagay na ito para sa iyo. Anong bagay na mahirap sa Panginoon na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus, ang kanyang buktong na anak
na si Jesus ibinigay niya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kapatid, huwag ka lang mapahamak. Napakahirap po. Na sinasabi ng Biblia, yung dagat-dagatang apoy. Kapatid, ayaw ng Panginoon na maranasan mo yun. Nilikha niya ang impyerno hindi para sa iyo, para sa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Ayaw ng Diyos, masakit sa puso ng Panginoon na makita ka niya napapahamak. Kaya naman wala pa ang mundo, wala pa ka namang bagay dito. Plinano na niya ang kaligtasan mo. Hindi pa pumasok ang kasalanan, kapatid. Nasa isip ka na ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kapatid, this is the time. Ito yung panahon na niniwala ako. Natanggapin mo si Kristo kung wala pa siya sa iyong buhay. At kung nasa iyo na si Kristo, kapatid, manatili ka. Panghawakan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Pinili ka niya. May tatak ka ng banal na Espiritu. Sa anumang pagsubok, anumang kinakaharap at kakaharapin pa, tandaan mo, you are sealed with the Holy Spirit. Amen. Tagumpay ka na, kapatid. Ipaparada mo na lang ang tagumpay na yon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. At kasi sinasabi mo ngayon, umagang ito, nasa iyo na ang Panginoon Jesucristo. Naglilingkod ka sa Diyos. Pero parang hindi mo na ibibigay yung buong puso mo sa paglilingkod, kapatid, I tell you. Ang lahat ng yan ay may dakilang gantimpala na nag-aantay sa kaharian ng Diyos. Amen. Pagpapala dito, material na blessing, wala pong mahirap sa Panginoon. Kaya niya ibigay sa atin yan. Amen. Kaya niya pong ibigay sa atin yan. Pero hinihingi ng Panginoon niya ating puso sa paglilingkod. Amen. Seryosohin po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Binibigyan ka pa ng oras at panahon, pagkakataon ng Panginoon. Ibigay po natin ang ating buhay sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hallelujah. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. We praise your name, O Lord Jesus. Maaari po bang tayo'y tumayo? Maaari po ba na sa ating napag-aralan sa umagang ito, patuloy po natin ideklara na ako'y pinili ng Diyos, tayo'y pinili ng Diyos. Tayo'y ginawa niyang anak. Hallelujah. Ginawa niyang tagapagmana. Sinaluhan ang kanyang banal na Espiritu. Lord, we thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang ibinigay sa amin. Sa iyong mga spiritual na pagpapala, O Diyos, maraming pong salamat, Panginoon. Lord, hindi lamang po ang mga material na bagay, Lord, ang iyong pinatulob sa amin. Ngunit may mga spiritual na pagpapala nag-iintay. Salamat po, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Minsan pa nga muli po natin ang awitan ng Panginoon. Minsan pa nga po alalahanin natin na tayo pinili ng Diyos, na tayo anak ng Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Muli po, Panginoon, ay tinataas po namin Panginoon Jesus, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At sa mga oras na ito, Panginoon, muli po namin ikay pinagsasalamatan, O Diyos. Lord, wala pa ang langit at lupa, wala pa ang mundo, pinili niyo na kami, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Yes, O Lord. Amen. Hallelujah.
sitwasyon ng aming buhay, nariyan ka, Panginoon. Nanimisan, O Diyos, hindi mo kami pinababayaan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang aming pinakadakilang gantimpala, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Na sa anuman ang aming pinagdadaanan, anuman sitwasyon ng aming buhay, Lord, hindi po kami titingin doon, Panginoon. Kundi titingin kami, Panginoon, sa iyo, O Diyos, sa iyo na ikaw ang aming dakilang gantimpala, Panginoon. Hallelujah. Lord, matatapos namin ang aming lakbayin, Panginoon, sa habag at biyaya mo, Panginoon. Salamat sa mga pagpapalang iyong inilaan sa amin, Panginoon. Sa mga espiritual na pagpapalang walang hanggan, Panginoon, na hindi nananakaw, hindi nawawala, hindi kailanman kukupas, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Inilaan mo ito sa bawat isa, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos. Father, we thank you, Lord God. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming iniaalay sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong pagsama. Lord, we thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Itinataas ko po sa iyo, Ama. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa. O Diyos, hallelujah. Ikaw ang Diyos na sa amin ay kumakalinga. Ikaw ang Diyos na patuloy na tapat sa aming buhay. Panginoon, minsan pa po, ang lahat ng papurit, pagdakilit, pasasalamat ay ibinabalik po namin sa iyo. Sa tanging pangalan po na iyong anak, kasi Jesus. At lahat kami magsabi na, Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Amen! Okay, sige po, makakaupo muna tayo mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon, no? Napakaganda po inyong ating napakinggang mensahe. Amen? Sino po sa inyo na-bless? Amen. Praise God. So, alam niyo po, nakakatuwa. Lahat po ng atin pong napakinggan ngayon ay talagang iisa po ang bottom line. Amen? Si Kristo. Amen? Ang ating Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa buhay ni Sister Lynn na talagang ginamit po siya ulit ng Panginoon upang nang sa ganon, ang salita po ng Diyos ay atin pong madama at maranasan. Amen? Amen. Hallelujah. Doon po sa verse 3, nakita po natin doon ang bottom line si Lord. Kasi sabi doon, tayo po sabi niya, purihin natin. Sabi po ni Apostol Pablo, purihin natin ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit daw po? Kasi pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual. Dahil, amen? Sa ating pakikipag-isa kay Kristo. And then, sumunod na verse, dinalakay na po yun, pinili ka ng Diyos. Ang taong pinili ng Diyos, lalago. Ang taong pinili ng Diyos, magbubunga. Kaya kapag ikaw ang pumili sa Diyos, hindi ka lalago. Kapag ikaw ang pumili sa Diyos, hindi ka magpapatuloy. Nandito ka dahil pinili ka ng Diyos. Nagpapatuloy ka dahil pinili ka ng Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Kaya gusto kong i-point out lang saglit, yung tinatawag, sabihin mo nga sa iyong katabi, alignment. Okay. Alam niyo po ba, some of the greatest disaster in life ay hindi yung lack of effort ng tao, kundi yung hindi ka naka-align sa Diyos. Hello? Amen? Oh, kahit magtrabaho ka ng magtrabaho, kung hindi ka naka-align sa Diyos, napakalalaking disaster pa rin ang pwedeng mangyari sa iyo. Pero kapag naka-align ka sa Diyos, spiritual blessing, sabi ni Sister Lynn. Amen? Spiritual blessing, pagpapala. Mayroon kasing tao, gusto niya gawin ang lahat ng gusto niya para sa material na bagay. Kaya lang, ang mawawala sa kanya, spiritual. Pero bakit? Sabi mo sa iyong katabi, maging matalino ka. Unahin mo ang spiritual at ang material susunod. O, di po ba? Amen? Hallelujah. Kaya po, napakaganda. Amen? Ang alignment mo kay Lord, yung connection mo sa Panginoon, mas powerful pa yan kaysa ambition mo. Hello? Ano yung pangarap mo ngayon? Kung wala kang alignment sa Panginoon, ano man yung pangarap mo ngayon, nakamit mo man yan, pero kung wala kang alignment kay Lord, wala yan. Disaster ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya,
nakita po natin, iano ko lang po nakita ko po doon, sabihin nga po natin sa iyong katabi, na grabe yung disenyo sa iyo ni Lord. Sabi ni Sister Len, even before the foundation of the world, spiritual blessing, God chose you. So ibig sabihin, kapag ako ay nagpipray kay Lord, ang pinagpipray ko hindi yung dinesisyonan ko at gusto ko. Ang ipagpipray ko kay Lord kung ano yung dinisenyo niya sa akin, malaman ko at lakaran ko. Hello! Mayroon nang nakadisenyo sa iyo ang Diyos. Huwag mo nang ipagpipray kung ano yung gusto mo. Ipagpipray mo yung disenyo ng Diyos sa iyo. Because you are created by God even before the foundation of the world. Nakadisenyo ka na kay Lord. Kaya kapag hindi ka naka-align kay Kristo, yung disenyo ng Diyos sa iyo, mawawala. Powerful yung preaching. Napakaganda. Ito po yung mga nakita ko na take away ko doon sa preaching ni Sister Lynn. Amen? Sige po tayo mga kapatid. Hallelujah. At tinatawagan ko po yung ating worship team na tayo po ay magbigay ng victory song. Hallelujah. Okay? Mag-alay sa Diyos ng isang matagumpay na pagpupuri upang yung mensahe po ng Diyos sa araw na ito ay ating babaunin at patuloy na tutubo at mamumunga, lalago sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise God. Sige po. Hallelujah! Ang lahat po ba ay